Halos umaandar pa ang sasakyan ni Charles sa highway ay kaagad na niyang binubuksan ang pintuan ng kotse. Ipara mo! Ipara mo, manong mentor! Sigaw niya kaya naman tumigil na ng tuluyan si Charles. Agad siyang bumaba. Jesus, will you try to move finally? Anito na parang high blood na naman sa kilos niya. Pero sa halip na makinig ay agad siyang tumakbo. Sumunod naman kaagad sa kanya si Charles at ito ay casual lang na malalaki ang mga hakbang papasok sa makitid na daan. Kasya ang 4-wheel sa lugar na iyon pero kung lalabas ay paatras. O di kaya ay iikot pa sa dulo sa may barangay hall. Tina! Tili niya sa pangalan ng kaibigan, malayo-layo pa. Ayun, binubugbog ng ama-amahan. Sabi sa kanya ng isang kapitbahay ni Tina na si Mildred. Agad siyang nag-alala lalo sa lagay noon. Madalas ay nasasampal si Tina o nasusuntok pero kahit na kailan ay hindi iyon humingi ng saklolo sa kanya. Baka malala ang ginawang pananakit doon kaya ganoon. Nilingon niya si Charles na mga ilang metro na lang ang layo sa kanya. Nakasuot ng sombrero kaya tumuloy na siya sa bakuran ng kaibigan kahit na nakasarado ang pinto. Gate lang ang bukas. Eksakto na pagpasok niya sa gate ay bumukas ang pintuan at lumabas doon ang walang t-shirt na si Tina. Halos matumba pa. Tina! Almira shouted. Nakita niyang busa ang mata ng kaibigan niya sa suntok at nangingitim na. Ang mukha nito ay magana rin. Umiiyak ang kaibigan niya. Bunso! Anito at napaiyak agad pero mas hindi niya inaasahan nang maabutan nito ng madrasto at hinila ang buhok. Diyos ko! Napaiyak siya nang suntukin ng lalaki si Tina sa sikmura. Diablo ka! Aniya sa kanya mabilis na dinaluhan ng kaibigan at walang babalang pinaghampas ang madrasto nitong si Cardine. Satanas ka! Galit na pinaghampas niya ang lalaki para makawala ang kaibigan niya pero pinanlakihan siya ng mata ni Cardine. Kinuha nito ang mga braso niya at itinulak siya ng marahas sa semento. Napadaing si Almira nang tumama ang balakang niya sa rough na semento at hindi kaagad siya nakakilos. Demonyo ka! Huwag mong idamay si Almira! Sigaw ni Tina pero sinuntok lang ito ng lalaki at tumimbuwang sa tabi niya. Papalapit sa kanila si Cardine. Parang demonyong wrestler kaya natatakot na napayakap ang dalaga sa kaibigan. Tumago siya dito at ito naman ay pinoprotektahan siya. Sige, lapitan mo at dyan ka na mamamatay. Charles' voice behind them. Kasunod noon ay ang pagtunog ng kung anong metal. Baril ba iyon? Ayaw ni Almira na lumingon. Natatakot siya na kumilos pero ang hinihintay niyang diablo na lumapit ay hindi na nakalapit. Stand up, Almira. Bring your friend here. Anito kaya napamadali ang dalaga. Yun naman ang paglabas ng mama ni Tina, si Helena. Idademanda kita. Wala kang karapatan na manutok ng baril. Kaagad na yumakap si Almira sa binata nang makalapit sila at si Tino naman ay nasa likuran nito. Magang-maga ang mukha at halos pa muuha na ng dugo. Napahipbi siya sa nakikita. Ikaw ang madademanda. Sagot ni Charles sa simpleng paraan pero may pananakot. Kasalanan mo ito, Almira. Dahil sa ginawa niyo sa anak ni Judge. Nawalan ako ng trabaho bilang janitress sa opisina. Umiyak sa Helena kaya napatulala siya sa babae. Wala siyang kasalanan, ma. Kaibigan ko siya at totoo lang ang sinabi ko kay PD. Masama bang magsabi ng totoo na anak ni Judge ang nauna? Oo, bulyaw ni Helena. Masama dahil sa kanila ako nagtatrabaho at ang nilalaman mong walang hiya ka ay galing sa kanila. Ang babaeng yan, ano namang naitulong niyan sa'yo? Wala. Lumuha siya. Kailangan ba na magkaroon ng tulong ang isang tao bago kaibiganin? At kailangan ba na huwag magsabi ng totoo kung nagkamali ang taong pinagsisilbihan? Hindi mo lang alam, Mama. Umiyak si Tina.
Talagang hindi. Dahil dapat inuna mong isipin ang sikmura natin kaysa sa babaeng yan na mahirap pa sa daga. Basura nga yan kung tutusin. Hindi siya nakaimik. Pinahid niya mga luha pero pumatak ulit ang mga iyon. Bakit yung kabit mo? Hindi mo pa pagtrabahuhin. Hindi yung magagalit ka dahil nawalan ka ng trabaho dahil nagsabi ako ng totoo. Hindi ko kayang magsinungaling dahil nasa tama ang kaibigan ko at kinampihan ko siya. Kahit mamatay pa ako sa bugbog ng walang hiyang kabit mo. Sayang, ang tinatawag mong basura ngayon, kaya ka sanang bigyan ng trabaho pero wala ka, Mama. Mas gusto mo pang magsinungaling ako para maisalba ang trabaho mo. Hindi ako traidor. Oo, bakla ako pero hindi ako traidor. At lalong hindi ako pinalaki ni Papa na sinungalin noong nabubuhay pa siya. Buhay pa siya pero may kabit ka na. Yung kabit mo, batuga na, demonyo pa. At ikaw, na mama ko, ayos lang sa'yo na binubugbog ako pero ang mga anak mo sa kanya, hindi niyo magawang pitikin man lang. Lalong humaguluhol si Tina. Enough of this argument. Let's go. Ani Charles. Hinawakan siya nito sa braso at pinauna silang maglakad. Akin niya ang kaibigan na walang pang itaas. Nanlulumo at higit sa lahat ay masakit ang kalooban. Sorry. Napaiyak siyang yumakap dito habang naglalakad sila. Dahil sa akin nangyari yan. Tama si mama mo. Nadamay kayo. Dapat bago ko pinairal ang galit ko, pinairal ko munang utak ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, bunso. Sabi mo nga parati, may dahilan ng Diyos kung bakit ito nangyari. Kung ano man yun, alam nating lahat na para ito sa kapakanan ko. Ani Tina sa kanya at niyakap siya sa ulo sa kahinalikan. Manong mentor, saan tayo pupunta? Nilingon niya si Charles, hawak pa rin ang baril. May baril pala ito kapag lumalakad na mag-isa o baka talagang may baril ito parati. Blotter. Tumingin siya sa kaibigan at tumango ito. Ngumiti siya dahil dati-rati ay takot na takot ito sa lalaking iyon. Pero ngayon, kahit na ikamatay pa ay tumayo ito sa tabi niya. Kinausap na pala kayo ni PD? Tanong niya sa kaibigan. Sumakay sila sa sakyan at ito ay nasa likuran. Nakita niyang tumataas ang bubong ng sasakyan ni Charles hanggang sa tuluyan na nasumara. Oo, papauwi na sana ako. Tinawag ako ng assistant. Tawagan ko raw si mama dahil kakausapin na ako. Tapos, nung papauwi na kami, may tumawag kay mama. Wala na raw siyang trabaho dahil sa ginawa ko. Malungkot na kwento ni Tina. Siya man ay nalulungkot din pero hindi niya pababayaan ang kaibigan. Hindi kita pababayaan. Nakangiting sabi niya roon at tumango naman si Tina. Pwede bang dumaan tayo sa bilihan ng damit? Bibilan ko lang si Tina. Malambing na tanong niya kay Charles. Tumango ito. Nagpapasalamat siya at sinamahan siya nito dahil kung hindi niya alam kung baka kahit siya ay uuwi na may black eye. Salamat ha. Aniya kaya napatingin sa kanya ang binata na nagmamaneho. Nakatingin ito ng blanco ang ekspresyon kaya naman nginitian niya. Tumigil sila sa may gilid kung saan sila may madadaanan na butik. There, buy him shirt. Ani Charles, nakatingin sa isang salaming bintana na may displays ng mga damit. Ngumisi siya. Pengeng pera. Napatigagal ito sa kanya at kamuntik siyang matawa sa ekspresyon ng mukha nito. Noon lamang niya ito nakita na nakatanga. His brows lifted. Seriously? Tumango siya ng sunod-sunod. Seriously po, manong mentor. Wala po akong pera. Napabuntong hininga ito kaya naman agad na napalabi ang dalaga. Damot naman ito. Aniya pero dumudukot na ito sa bulsa. I don't have cash. Here, ask the cashier if they accept cards. Akin na. Mabilis pa siya kaysa sa kuneho na kinuha ang 3 cards na iniaabot nito.
pero isa lang ang hinugot niya. FYI, Manong Mentor, isa lang pong t-shirt ang bibilhin ko. Isang card lang po ang kailangan ko. Bumaba siya kaagad sa sakyan at pumunta sa butik. Kung alin ang unang panlalaking muscle fit t-shirt ang una niyang nadampot ng tingin at sa tingin niya'y kasya kay Tina, diniretso niya na sa counter. Tumatanggap kayo ng cards? She asked the lady. Cash lang po. Patay, wala siyang ganun. Dapat pala, gumawa siya para may pera siya sa ganoon. Pumihit siya kaagad para bumalik sa kotse pero bumangga siya sa katawan ng lalaki. Aray? She looked up. It's Charles. Cash lang daw meron. Meron ka nun? I do. Nito saka kinuha ang smartphone at nag-open ng app. Iniabot niya sa kahera na tulala ang t-shirt. Sino ba naman ang hindi matutulala at may engkanto kay Charles? 650 po. Ito po ang QR code. Kandautal na sabi ng babae. Charles scanned it without a word. Huwag mo nang ilagay sa paper bag. Anya sa babae. Tulala pa rin noon na iniabot ang damit sa kanya kaya tumingala siya kay Charles. Nakangisi. Pogi? Anya sabay layas. What? Hahabol-habol ito sa kanya pero diretso siya sa kaibigan na naghihintay. Sinuotan niya ito ng damit dahil parang hapong-hapo ito. Ipadodoktor kita. Mahal na mahal kita, Tina. Maluha-luha niya itong hinalikan sa noo at niyakap. Umiyak din ito kaya malambing niyang pinahid ang mga luha nito sa namamagang mga mata. She wiped her tears too. Tumingin siya sa rearview mirror at nakatingin pala sa kanya si Charles. Lika na, dito na muna ako sa tabi ni Tina. Malungkot na sabi niya. Wala namang imik ang binata na nag-umpisang magmaneho. Nakatingin siya dito at pinagmamasdan ito ng gusto. Paano kaya kung wala si Charles? Nagpapasalamat din siya ng sobra sa presensya nito dahil sa tapang nito ay nakaligtas si Tina. Muli niyang tiningnan ang mukha ng nakakaawang kaibigan. Pikit ito at halatang bugbog sarado. Nangangako siya na tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya kung hanggang saan ang gusto nitong ipaglaban para magkaroon ng katarungan ang sarili. Naubo ito bigla at biglang nilabasan ng dugo sa bibig. Tina! Napaiyak si Almira kaya ganoon na lang ang paglingon ni Charles. Tina! Inalog niya ang kaibigan. Pinahid nito ang dugo sa may gilid ng bibig at nagmulat ng mga mata sa kanya. Charles! Charles! Tawag niya sa binatang nagmamaneho. I know, I'll bring him to the nearest hospital. Diyos ko! Hagulhol ng dalaga. Sorry, Tina. Hindi ko naisip na aabot sa ganito ang lahat. Sana kung may babalik ko lang ang kanina, hindi ko na sana ginawa. Tina! Niyakap niyang kaibigan habang umiiyak siya. Nanginginig ang mga kamay na hinanap niya ang numero ni na Lovely at Valerie saka siya tumawag sa mga iyon via group call. After being connected to Lovely, she added Valerie. Bunso! Junso! Sabay na sabi ng dalawa. Si Tina! Hagulhol niya. Diyos me, ano si Tina? Nag-aalalang bulalas ni Valerie. Pinugbog ni Mang Carding. Sumusuka siya ng dugo ngayon. Dadalhin ko siya sa St. Luke's. Aniya. Susunod kami, bunso. Sandali. Babay na. Papunta na kami. Natatarantang sabi ni Lovely. Ako din. Papunta na ako. Chillax ka lang. Ani Valerie pero narinig niya ang pagsigok noon. Lalong bumalong ang mga luha niya at niyakap lalo ang kaibigan. Ipakukulong ko siya. Pangako ko sa'yo. Kukuha ko ng abogado. Mama? Ani Charles kaya napatingin siya dito. Sinasabi ba nitong kunin nila ang mama nito bilang abogado? Magbabayad ako kahit magkano, Charles. Hindi ako papayag na ganitong kaibigan kong para ko ng kapatid.
Kapag wala akong makain, sila nagbibigay sa amin. Kahit hindi na sila kumain ng recess. Wala pa akong taong nakilala na tulad ng mga kaibigan ko kaya mahal na mahal ko sila. At sa kahit na anong paraan, susuklian ko ang kabutihan nila ng kabutihan din. Lalo na ngayon na mayaman na ako, hindi ko rin sila ipapapi. Walang sagot sa kanya si Charles. Kaya naman, isinandal na lang niya ang ulo sa may ulo ni Tina. She saw Charles fixing his Bluetooth earpiece tapos ay may pinindot ito. Ma, anito sa linya. Napatingin lalo siya dito at napaangat ang ulo niya. Where are you, anak? He's on a loudspeaker. Driving to St. Luke's. Oh my God, what happened to you? Diyos ko, Charles. Relax. Utos nito sa ina. I'm with Almira and his friend was beaten up by his stepfather. Pagtatama niya. Stepfather. He's bleeding. That's not right. He must file case against that man. Sagot ni Esmeralda sa anak. I told Almira to get you as Tina's. He's a gay, actually. I told them to get you as his lawyer. I will, Charles. Tell Almira she must not worry. Think about her friend's safety first. Take care, son. Take care of them. And I'm so proud of you. Naitago niya ang sariling labi. Ngayon lang ba naging proud si Doña Esmeralda sa anak? Parang sa tono ay wala nang ginawa si Charles na tama sa buhay. Ngayon lang. Pinatay na nito ang tawag at nakakabilib na kahit may kausap ito sa telepono ay ang tulin pa rin itong magpatakbo. Pasensya ka na sa mga bahid ng dugo dito sa bago mong sasakyan. Papalitan ko na lang ng cover kahit magkano. Nahihiyang sabi niya rito. Kahit na may nagawa itong mali sa kanya at sa papa niya, sa mga oras na iyon ay bayani ang tingin niya rito. Hindi ako naniningil. Iniliko nito ang sasakyan sa daan at nabuhayan si Almira nang matanaw niya ang malaking pangalan ng ospital. Tinignan niya si Tino at hinalikan ulit sa noo. Ang sakit ng dibdib ko. Anito sa paputol-putol na paghinga. Tinamaan ka ba dyan? Tango ang isinagot nito. Baseball bat. Diyos ko. Napaiyak ulit si Almira nang umiyak si Tina. Ano bang masama sa pagtindig sa tama kapalit ng kawalan ng trabaho? Ganun ba talaga mga tao? Hindi baling magusinungaling at pumili ng mali para lang mapanatili ang isang bagay. Diyos ang parating nagbibigay ng ginhawa sa tao. Hindi ang paggawa ng mali para lang makakain at mabuhay. Charles' mind is blank. Nakaupo siya sa may pasilyo at nakatingin kay Almira. Naroon iyon sa may emergency room habang si Tina ay ine-examine. We have to check him. If you said that he was hit by a baseball bat, baka may damage sa loob ng katawan niya. Anang doktor. Opo, Dok. Pakigawa niyo po lahat ng test. Magbabayad ho kami. Ani naman ni Almira at walang tigil sa pag-iyak. Tumalikod na si Dr. Brown pero ang dalaga ay nakatunganga pa rin. Umiiyak ng may tunog. Maya-maya naglakad ito papalapit sa kanya pero walang tigil sa kakaparoon at parito. Magkasiklop ang mga kamay nito sa may bibig at walang tigil ang paglalakad sa mismong harap niya. Hindi siya nakatiis kaya hinawakan niya ito sa bewang at sa pilitan na iniupo. He looked at her. Sige naman ang galaw ng mga hita nito at parang tense na tense. Will you come down? Inis na sabi niya rito. Tumingin ito sa kanya at bigla na lang siyang niyakap sa katawan at sumiksik sa may kilikili niya. Diba, magiging okay lang naman siya? She asked him. Hindi niya alam ang isasagot niya pero kusang bumuka ang labi niya. He'll be. He's not into comforting. He only comforts Tina but he could see how Almira needs it at this point in time.
Wala sa isip niya ang plano. Ang isip niya, makatulong sa nahihirapan nitong kaibigan at nahihirapan nitong damdamin. She's so sad. He could sense her pain and it's surreal. He could see her kindness, her concern, and innocence. Kaya hindi siya makaimik ay dahil iyak ito ng iyak. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin. Wala pa naman kasing umiiyak sa harap niya na gaya kay Almira. Daig pa nito ang namatayan. Don't be so hard on yourself. It will never help him. Anya rito. Hindi niya alam kung tama ba ang sinabi niya o mali. Basta, yun ang lumabas sa bibig niya. Why are those people so harsh on you, Almira? Ewan ko sa mga yun. Wala namang pinagmulan yun kung hindi competition sa pag-aaral. Feeling ni Katarina, kinukumpetensya ko siya sa pagiging top 1. Hindi naman niya alam na ginagawa ko ang lahat para sa scholarship ko. Halos 100% na kasi ang free tuition ko. Kung hindi ko naman gagalingan sa pag-aaral, mawawala ko sa scholarship. Ever since, binubuli na nila ako. Ngayon, ako na ang top 1 kaya siguro sumobra na naman sila. Competition is healthy. Sagot naman niya. But she's not. She answered with a pout. Thank you talaga. Nandito ka. Mabait ka rin pala. Sorry sa mga tinawag ko sa iyong pangit. Tom, hindi siya umimik. Anong mabait? Kaya siya naroon ay dahil may plano siya. Anong mabait doon? But for the first time, his hope was sincere. Hindi naman kasali sa plano niya ang pagdanay kay Tina. Naunang beses sa buhay niyang makakita ng binubugbog ng ama-amahan at hindi pa kinampihan ng nanay. He compared himself to Tina. They're different. He has so much hatred in his heart and it is hard to deal with. He was sarcastic to his father sometimes, but he never got beaten up. Kapag tumataas na ang presyon ng papa niya, nariyan na ang mama niya, nakasalo. He was so lucky because he never experienced such a thing. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, lalo na nang makita niyang sumalampak sa magaspang na semento si Almira. Kanina, nang itulak ng lalaking mukhang baklang wrestler. Nabunot kaagad niya ang baril, and he was so amazed when Tina ran to Almira, and despite his condition, still defended her from his stepfather. Their friendship is solid. Hindi pa niya nararanasan na makaranas ng ganoon dahil hindi naman nasusubok ang pagkakaibigan nila ng mga kaibigan niya. He had been a very busy person, childhood to adulthood. Hindi niya naranasan na makipagkaibigan, makipagbasag ulo kahit na may training siya sa self-defense. And compared to what he experienced, these people are worse. He looked at Almira again. Nakasubsob pa rin ito sa katawan niya at parang syunga ang kamay niyang kusang umangat at hinaplos ito sa pisngi. It will be okay. Thank you. Matamlay na sabi nito. Don't forget that we're going to Javier tonight. Paalala niya sa dalaga na kaagad na napatingin sa kanya. Ha? Parang ayaw na nitong pumunta dahil napakamot ito sa ulo. Charles, sigh. No matter what you're going through, don't ever let it ruin your other plans. Sitting here and looking at Tina will never help him or you. You have other plans, so you still have to do it. You get me? Saglit itong hindi sumagot tapos ay tumanguri naman. Ganoon ka ba? Kahit may mga pinagdadaanan ka, tuloy pa rin ang buhay? Yes. Tumango ito ulit. Ang hirap palang maging ikaw. Paano ka nakakapag-focus? Hindi rin niya alam ang sagot doon pero siguro dahil master na rin niyang maging bato mula pa noon. I just remind myself that bad things aren't connected to my success. Ang hirap. Muli nitong ibinagsak ang noo sa braso niya. Pero susubukan ko. Junso! Tili ng dalawang nilalang sa bukana ng emergency room kaya parehas silang napatingin ni Almira doon.
Shh! Sabay-sabay na senyas ng tatlo kaya nanga siya. Don't. These people are crazy. Parang iisang takbo ng mga isip nito sa lahat ng bagay. Kaagad na lumapit ang dalawa at natataranta. Anyari sis? May iyak-iyak na tanong ni Lovely pero tumayo si Almira at hinila ang dalawa papalabas. Nilingon siya nito. Wait lang. I'll just go to the smoking area. Tumango ang dalaga at saka mabilis na kumilos papalabas. Sumunod na lamang siya pero diretso siya sa smoking area ng ospital. Naupo siya sa isang upuan doon at tumingin sa building ng ospital. His grandfather is also inside it. Yet, he doesn't want to take a visit. He doesn't know if he could do it. Baka mag-alburuto lang ang kalooban niya, mahirap na. Kinuha niyang smartphone at hinanap ang numero ng kaklase niyang nasa PNP na ngayon. Nakadestino lang iyon sa location nila kaya pwede niyang i-report ang nangyari kay Tina. He doesn't know why but his heart melted when that guy cried. Bakla si Tina, pero matapang. Sa kabila ng pagiging pusong babae, ay napanindigan ng kaibigan na si Almira. And Almira is doing the same for her friends too. Sa bagay, binato na nga siya at inaway ay hindi iniwan ng tatlong bakla ang kaisa-isang babae sa grupo nila. Nainggit siya, wala siyang ganoon. Nag-compose na muna siya ng text message para kay Inspector De La Cruz. De La Cruz, it's Adamson. Call me if you're not busy. Wala siyang nakuhang sagot. Kaagad, tumingin siya sa gawin ni Almira na alam niyang nagdadaldalan. Maya-maya ay nag-vibrate ang smartphone niya at nakita niya na ang buradong number ni Gina ang tumatawag. Binura niya ang number noon dahil ayaw niyang tumawag bigla at may mag-flash sa screen na tawagan nilang dalawa ay makita ni Almira kapag magkasama sila para mas kapanipaniwala na wala na sila. He answered it. Hi babe. Nito sa kabilang linya. Saka humagikik. Hey, Anya naman. My gosh, congrats! You're really doing good to that poor lady. Imagine, nakayakap na kaagad sa iyo. Ilang araw pa lang ang plano mo. She's so funny. Tumatawang sabi pa nito. Tumingin siya kay Almira. Poor lady. Yes, she really is a poor lady. Nahuhulog na ito sa patibong niya at unti-unti niya nakikita iyon. Nagtitiwala na ito ng lubos sa mga kilos at pananalita niya. She says thank you to him. Ask him for things. Where are you, babe? Tanong pa ni Gina sa kanya. Here, at the hospital. What? Don't tell me you already visited that old grandpa of yours. Wala na namang may tutulo matandang yan sa'yo. They would never help your company because they no longer have money. I didn't visit him. I'm here because of Almira. Her friend was beaten up by his father. OMG, you're really good, babe. You're great in acting. Keep that up. You will get her heart by what you're doing. She'll think you're really into her. Kahit mga kaibigan niyang syunga ay dinadamaya ng isang Charles Adamson. Tuwang-tuwang sabi nito. He nodded but he felt a bit heavy inside. He doesn't know why. Hindi peke ang ginawa niyang pagtulong. Alam niya sa kanyang sarili iyon. Hindi nga niya akalain na makakaramdam siya ng awa sa bakla at naawa siya sa tuwing umiiyak si Almira para sa kaibigan na nabugbog. I'm going back inside, babe. Paalam niya rito. Wait, babe. Are you free tonight? I am. Not tonight. I'm going to Javier. Let's meet some other time. Okay, I'll just go to the bar. Mumuntong hininga siya. Desisyon na naman ito na hindi siya kinukonsulta kung payag ba siya. Hindi siya umimik. Nawala na ito sa kabilang linya kaya naman itinago na lang niya ang smartphone. Sinalubong na siya ni Almira. Pahingin pera? Nito kaya natigagal siya. Daig pa niyang ipinako sa krus ng makasampung ulit. Wala silang pera kasi. Humihingi ng down payment para sa admission ni Tina. Babayaran na lang kita. Kiss
Pwede na? Tumingin siya sa bibig nito na humahagikik. Char lang yun. Anito pa ulit pero seryoso pa rin siya. Anong char? Kunot noon niyang tanong dito. Joke lang, sabi ko. Alam mo, may mentor. Need mo minsan na alisin ang masyado mong pagiging seryoso. Nakakatakot kang tingnan. May kabaitan ka naman pala sa budhi mo. Sana. True. Kabit-balikat nito na parang nang iinsulto. Char ulit. Nakangiti nitong sabi sa kanya sabay yakap sa braso niya. How much money do you need? I don't have cash here. They accept cards daw kapag pogi ang magbabayad. Jesus. Wala sa sariling nausal niya. Buong buhay niya ay wala sa kanyang nangingimi na magbiro ng kung ano-ano. Baka kung wala siyang sadya kay Almira ay binulyawan niya na ito. He knows he's handsome but Nan told him because he is so serious. You'll pay. Just let them scan this. Dinukot niya ulit ang wallet niya at kinuha ang card. Ikaw na? Hindi ako marunong yan. Wala niyan sa Japan. They're just going to... Hindi niya natapos ang sasabihin nang iitsa nito ang braso niya at mataray itong tumalikod. Ikaw na nga. Hindi nga ako marunong kasi wala naman akong ganyan. Antayin kita sa may kotse mo. Diyos ko. Muli niyang nasambit pero napahagikik si Almira. What is he now? A nanny? Sa opisina, siya nag-uutos at sa bahay. Pero ngayon ay inuutusan siya ng isang babaeng dating basurera. Mahirap ang ginagampanan niya kapalit ng pagbawi niya sa billionaire shares. He has to endure until time is over and win. Napabuntong hininga si Charles na tumingin sa hawak na card. Go and pay. Idiot. Wala na siyang nagawa kung hindi ang pumunta na nga lang sa loob ng ospital. Naroon na ang dalawang kaibigan ni Almira at naghihintay ng resulta. Nasa laboratory pa ang pasyente at ini-examine. Umiti sa kanya si Lovely pero tumango lang siya. Diretso siya sa billing section. I'll pay a deposit for patient. Napatulala siya sa babae sa loob. Naghihintay ito ng sunod niyang sasabihin. Tina? Napanganga siya. Ano bang pangalan ng lalaking iyon? Pumihit siya para tanungin si Almira pero nariyan na ito sa may likod. Santino Fulgar. Anito. Humarap ulit siya sa babae sa billing section. You heard it. Humawak si Almira sa bewang niya at nakisilip. Naghintay lang sila ng ilang saglit at ibinigay na ng babae ang resibo sa kanila. Let's go. Anya rito at tumango naman ito kaagad sa kanya.